Okay. For our session 3, I call this session Focus on the Goal. Please say focus on the goal. Focus on the goal because brothers and sisters, we are not created na nothing. Nga idle, stagnant, wala tagi create sa Ginoo ni ana igsoon. We are not created for nothing, brothers and sisters. We are created to fulfill something. Masig unsa pa na siya kagamay, unsa pa na siya kadako, ug unsa pa ka, kinsa pa ka, unsa pananaw nimo sa imong kaugalingon, ordinaryo lang imong panlantaw sa imong kaugalingon. Brothers and sisters, the Word of God says, you are created very special, unique kay ka. Special kay ang pagka-create sa Ginoo sa imo, gihaguan ka igsuon sa Ginoo. Wala ka gibutang sa earth nga wala lang igsuon. Gibutang ka sa Ginoo sa kalibutan para mo accomplish imong life og something. Masig unsa pa na kagamay kadako na agi gisangon, gi-assign ang Ginoo sa imo nga appointment, assignment igsoon nga i-fulfill nimo sa imong life. Dili suntok sa buwan ang life. Don't believe in come what may. Whatever lang. Kay wala dili ing ana ang pagka-create sa Ginoo sa ato. Grabe ka goal-oriented ang Ginoo. Goal-oriented ang Ginoo igsuon. So iyang mga creation gihimo sad niya nga goal-oriented. So i-remember imo mga goals kay usually pagpatong sa tuig, di ba, naagyod tay mga goals. Usay makalimtan na nato. September na, asa na si Jose Marichan? Pakita na sadto karon. So naapa kay mga 3-4 kabulan igsoon nga i-remember ang goal nga imuhang giset. Maybe katong gi-share nimo ganina, giset to nimo nga goal atong January 2024 or bag-o na tong goal nimo nalimtan na nimo tong gi-goal nimo sa January. So please, naapa kay 3-4 kabulan. Kay kato imuhang gi-declare, everything nga gina-declare nato sa atong mouth nga serious kay ta igsoon ginaseryoso na sa Ginoo. So katoy mo ang gi-declare atong January 2024 nga goal nimo in all aspects, spiritual, material, physical, what aspect it is, igsoon, ayaw to siya kalimti. Naapa kay mga 3-4 kabulan nga i-target to nimo nga ma-accomplish to nimo sa imong kinabuhi igsoon. Ayaw ka pressure. Ayaw ka pressure, wala ta nag-set og pressure sa imuha. So nag-remind lang ta sa imuha, sa imuhang goal, and remember it and do your best. Do everything that you can. Nga dili lang istorya lang to ang imuhang goal nga giset. Mahimo gid tong makita gid nimo. Mabungahon gid igsoon ang imuhang kinabuhi. So karon we will learn about the backbones of our goals in life. Unsa nang backbones mo support? Nga pag natay iset nga goal, mao ni ang mga butang nga mo suporta sa ato para ma-fulfill nato ato ang goal sa life. So importante kay ni. So kanang goal igsoon di na siya gara-gara lang. Seryoso na siya. Di na siya joke lang nga. Words na isulti lang nimo and then never mind. So kato kung ipa-declare sa imo ganina nga goal, seryoso to siya. Iampo nato tuon niya. Tinuod yun atong ginapang-ingon din igsoon. Kuyaw kaylay na ato'y life counseling nga iyang goal kay magka-motor and then wala ko kabalo nga motor and then nag-declare ko nga magka-motor siya. Pagka sunod-sunod si Mana igsoon nagka-motor siya. Ingana ka real. Pag abot sa goal wala ko naga-joke. Dili na siya for the sake lang nga naatay maistoryahan diri. Tinuod yun na og ato ang Ginoo, seryoso ana. So backbones of our goals in life. Let's read Proverbs 19:21. You can make many plans but the Lord's purpose will prevail. Tinuod. We can plan as many as we can. Pero ang ending igsoon, ang Ginoo gihapoy magbuot sa tanan. In Romans 12:4-6, just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Remember that, ha? God has given us different gifts for doing certain things well. So klaro kay sa pulong sa Ginoo igsoon. So kung ikaw tong murag tan-aw nimo nga you have nothing and you are nothing, please stop it. Don't counterfeit the word of God. Don't counterfeit.
kay naay gihatag sa Ginoo. Ang Ginoo sa imo nga dili parihas sa uban. Nga ikaw ra gyud makabuhat igsuon. Og sila pod na gihatag ang Ginoo sa ila nga sila ra poy makabuhat ing anak ka special. Og mag-function tang tanan, magkahiusa ta para makomplete ang puzzle. So as we understood in the Word of God, first backbone or support for your goal, brothers and sisters, is your purpose. So meaning sa matag buhaton nimo igsuon, ayaw gyud kalimti imong purpose. Matag plano nimo, matag desisyon nga imong buhaton, ayaw kalimti imong purpose kay mao na imong divine appointment. Mission nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Whether you like it or not, whether you do it or not, whether you believe in God or not, matag usa sa ato igsuon na natay nakalaan nga divine appointment. Kanang divine appointment igsuon dili na siya self-made. Dili ka makabuhat og sarili nimong purpose, ang Ginoo ginaghatag ana sa imuha. So meaning to say brothers and sisters, sa matag buhaton nimo labot gayod ang Ginoo. And for us Christians, it's very clear for us that our number one purpose is to glorify God. To glorify God. In everything that we do, we should glorify God. So matag buhaton nimo maghunahuna ka, is this glorifying for God? Kani ba ako ang ginabuhat? Christian pa ba ko ani after? Makapadayon pa ba ko ani sa pagpangalagad sa Ginoo? Kani ako ang buhaton? Kaya I tell you brothers and sisters, dili gyud ka pabuhaton sa Ginoo butang nga mawala ka sa iyang mga kamot. Kay mas importante para sa Ginoo ang mga butang nga langit nun kaysa butang sa kalibutan igsuon. So, your support, purpose, everything that you do, ayaw gyud kalimti imuhang divine purpose. Kay magkayamukat yung kaigsuon. Murag gimino imong life pag malimtan nimo ang imong purpose. Murag kag nagtuyok-tuyok, abi nimo mauna ni di ay kay wala, balik ka. Pabalikon yung ka permanente sa Ginoo sa imong purpose. And second support is your skill, imong abilidad. No, kakayanan, talent nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Either it is inborn, innate na sa imuha, no? Inborn na gyud imong pagkagwapog tingog, or inburn, no? Nasunog pa ka grabe bago nimo nakabot ang imong talent. Nasunog pa ka grabe og sa diyang nasunog na ka grabe na realize nimo nga di gyud ka singer. After 10 years nadawat na gyud, pastor na. Ala gyud no, kailangan magwalig gyud. Pastor sa una, gusto mag-lead og worship sa conference, volunteer gid iyang self sa missionary, sa organizer, ako'y mag-lead. Nag-volunteer gid siya ang sarili, kay gusto gid siya mo kanta. Wala ni reply ang organizer. Wala ni reply, dili gid ito pastor. Inburn to, inburn. Magwali di ay. Magwali di ang atong purpose di magkanta sila gem di ana. So dawat-dawat gid do. So nagi mga inburn no, nagipaningkamutan gid pero yes na mga mga talent nga kuan gani ginakuha through practice ba. So mao man akong pasabot pod. Kana inburn ka nang through sa practice na nakuha gyud nimo ba. So nay uban inborn, ang uban kay through practice nakabot na whatever it is brothers and sisters, kailangan nimo pagabuhaton kay inline pod sa imong abilidad para na ay kapadulngan. Kaya nimo buhaton na ma-accomplish nimo kay mao na imong abilidad igsuon. And the last one is your passion. Please say passion. Kanang butang igsoon nga ganahan ka buhaton, importante na siya. Kanang ganahan yung kaana, magkinaunsa man ang life, padayon yung kaana kay ganahan ka sa imong mga ginabuhat. So ayog sulod og butang, ayog sugod og butang nga na kuan lang, kitaan lang nimo sa uban pero ikaw kay wala gyud kay gana ana, so kailangan ganahan ka sa imuhang ginabuhat na akay passion na di lang for the sake. Importante kay ning passion igsuon kay mao ni main ingredient nga mulahutay gyud ka. Mulahutay ka ana,
Imuhang goal, mulahutay ka ana kay ganahan ka ana mo na nag-urus-urus imuhang kasing-kasing para ana igsuon. So remember that, okay? Sa imuhang goal, kailangan purpose, driven, skill, and your passion. Ayaw yun na i-miss igsoon. Ayaw pag goal nga mo goal lang for the sake na maingon. Kailangan naka-incline diri kay para makita gyud mo ang bunga sa imong mga goals. And right now, i-apply na to ang mga attitudes nga tama para makabot nato atong mga goals igsuon. Naaday nay tama nga attitudes. Oh, grabe ka seryoso no. Nag-share lang man ko ato ganina kay motivational activity. Oh, para na ako'y ma-share sa ko ang katapad. Pero grabe day, applyan day na og tama nga attitudes. So kung gusto nimo igsuon nga kanang imong goal, kay dili subjective, objective gyud, makita nimo sa imong mga kamot, then you need to apply the right attitude for that nga ginaingon sa Biblia. First, attitude that we need to apply in order to reach our goals, diligence. Kakugi. Kailangan magkugi. Ingnan mo katapad, kailangan magkugi. Niingon siya sa iyang goal ato ganina, gideclare niyang goal, ang ingon sa pulong sa Ginoo, kailangan magkugi igsoon. So Proverbs 21:5, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Nang di gusto mahago, gusto pinaabtik. So ang ending, poverty. Romans 5:3, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Those problems and trials, brothers and sisters, they will help us develop endurance. So when you are diligent, according to the Word of God, you are more careful than rash. That's the effect of diligence. You are more careful than being rash. Mga pagabuhaton nimo igsoon, ginaplanuhan nimo og tarong. Ginapag-isipan nimo og tarong. Pag naay mo kalit lang ang mga tentasyon, usahay no, naingon na mga tentasyon, manintal sa atoa mag-offer masig-unsa na lang ang mga too good to be true nga mga offers. And then gusto ta magdali-dali, o gusto tag shortcut, ang ending, natiway sa kapa. Natiway sa kapa ang tanan natong gipag-ipunan kay gusto nato nga shortcut, pinaabtik ang tanan. So matag buhaton nimo igsoon, kailangan pag-isipan gyud nimo magkadaghan. Magbantay ka anang moadto ka sa mall na manguhit sa imo, ma'am, kani nga machine kay makabag-o ni kinabuhi. Makabag-o ni kinabuhi, papalito ni nimo, malahi gyud ang tanan. Agoy, bantay ka ana ha, palit lang dayon. Diretso lang dayon palit. So tanan nimo igsoon pag-abuton labi nag-involve, dako na nga amount, tibok kinabuhi na nimo igsoon, dili pwede nga kanang overnight lang ka ana. Taga-isag pila ka adlaw bago ka mo say yes, okay? Taga-ig pila ka adlaw, good planning and hard work, brothers and sisters. Kay sa kalibutan, ang reality sa life igsuon, wala gi naghatag ang Ginoo sa ato og shortcut. Even si Jesus. Good. Kung gusto magpahayay si Jesus nganong paabot niya sa kalibutan, karpentero man ang iyahang gisudlan. Unya iyang mga ginikanan kay dili mga dato. Kung mauna ang prinsipyo sa Ginoo nga easy lang nato makabot ang tanan. Siya ay nag-set og example. Kailangan ta magkugi igsuon. Dili na to principle mindsetting nga easy lang nato makabot. Kay testing pud na sa ato ang character. And you work hard constantly and surely when you are diligent. You work hard constantly and surely. Nay mo tan-aw sa imuha or wala. Nay mo bantay sa imuha or wala. Nay mag-supervise or wala. Ingon ana yung ka igsoon, kugihan yung ka. So if you want promotion in your job, and you desire promotion, and you desire nga ma-dinslister ka, no, mo na imong goal nga ma-dinslister ka sa inyong school, college student baka din ha, be constant at all times. Constant sa pagkugi, na imutan or wala, kay nga naman,
kailangan ang first approval, kung angayan ba ta igsuon, approval sa Ginoo. Na nagtanaw sa ato. Before tayo approve sa ato ang mga boss, kailangan kuhaon sa nato ang iyang approval. Mo'y nagtanaw sa ato ang ginabuhat. Ma-promote tag dili. That would be our attitude. We work hard constantly and surely di ta nagabuhat og mga butang nga walay kapadulngan igsuon. Makita na nato na naagi direksyon ang ato ang mga ginabuhat. Mga butang nga dili ta productive. We will not continue doing it. Dito ta focus igsuon sa mga butang kung asa ta productive. Kay mga butang igsuon nga dili ta productive, dili to para sa ato Ana lang siya. Dito gyud ta pangitao nato tong mga butang igsuon. We are working hard constant, no, mapadayunon gyud pero make sure sad nga naagi kapadulngan. No, makita gyud nimo ang bunga sa imuhang ginabuhat. Dila siya whatever lang. Naghago lang ka og butang na walay result pag abot sa unahan. And when you are diligent, you don't easily give up. Number 1 ingredients igsoon makabot nimo ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. You don't easily give up. You know, brothers and sisters, na time sa life nga maka-express ka usay ba kapuya na oy. Normal man na siya, kapuya na oy. Nya, kapoy kay ko karong adlaw or kapoy na kaayo, kapoy kay ko kapoy. It's okay to express that because it's normal for us human beings. Kaya di man ta mga robot, di ba? O mo express kag kakapoy labi na physically, no? Ka-relate ang mga service team. Murag ang word jud mo jud ni sikat tong adlaw kapoy. Ayaw ka guilty ana. It's normal to express that. Pero imo siyang gi-express kay mao na imong nabati sa imong lawas, kailangan nimog tulog, kay kapoy ka physically daghan manggog kakapoy like mental nga kakapoy. Ikapoy na kaghunahuna. Kailangan na kamuundang og hunahuna kay kapoy na ka. Gikapoy imong lawas kay kulang-kulang kag tulog, so kailangan jud nimo mag-take time, no, matulog. Tama sa ang mga Facebook ug mga text, kailangan jud ka matulog sa kay para ma-regain nimo imong strength. Na-express kag kakapoy, wala pa ka ni give up ana igsuon. Nag-express lang ka sa imong na-feel. Pero sa dihang na-regain na nimo imong strength and then nipadayon ka sa imong goal sa life, then naagihapon sa imo ang espiritu sa kakugi igsuon. Kay usay ang tao bantay taana kana gani maka-express kag kapoy, I feel bad. Murag na siya naay kaakibat nga hopelessness, no. O nga murag nag-end na kay nag-ingon na kag kapoy. It's just a word. It's just a word. Pwede na nimo bawion. Nakatulog ka dili day kapoy. Ay human na. O nya nagundang kag hunahuna. Gilat go na nimo imong mga negativity sa imong mind. Di na regain nimo imong strength. Positive na sa imong mind. Ay, okay ra day ko. Dili day kapoy, padayon lang. So mao na igsoon ang pasabot sa pulong sa Ginoo. You don't easily give up masig unsa pa imong ma-feel dinha. Masig nakapoy pa ka, padayon lang ka. That's not easily giving up. Igsoon, and that is very important. It's very important nga mahimog yung ma-actualize gud igsoon, no, makita gyud nato ang bunga sa ato ang mga pangandoy. So how it is very 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 important. Please let us always remind ourselves nga ang atong mga goals igsoon dili all the time makabot nato sila is easy lang. Mas daghan ang moment nga kailangan gyud ta maningkamot. Kailangan ta magkugi para makabot nato ang mga pangandoy sa kinabuhi. So please tell your seatmate, kailangan magkugi. Diligence. It's very important. Second is tenacity. Sungguh tenacity sa muna Davao City. Tenacity, or you are being tenacious. Sa Bisaya paigsoon, kaaghop. Ay, sunggo gihapon, kaaghop. Gi-research na ko ang tenacious. Kaaghop daw. Grabe, tagbo ko pangita. Ay,
kanadayan ko an kalig-on. Ayun. Tagbo ko pangita, kaaghop, gisunggog gihapon ko. Paabot sa baba, ay okay, lig-on, di ay kalig-on, di ay ng tenacity or being tenacious. In Luke 14:28-31, ang kaninga verse, ang ginahisgutan sa Ginoo diri is kanang the cost of following Him. Before you follow Him, think many times kung kaya nimo mo follow sa Ginoo. Pero ang iyahang example nga gihatag dinhi kay pwede na to ma-apply sa itong mga personal lives. Let's read. But don't begin until you count the cost. For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Tama? Di daw ka magsugod-sugod o pamanday sa mong balay dito, di matiwas, half lang, 10 years na. Oh. Half semento, the rest kay wala pa'y bungbong, no? 10 years na, so wala na gina-encourage sa Ginoo. Otherwise, you might complete only the foundation before running out of money. And then everyone would laugh at you. They would say, there's the person who started that building and couldn't afford to finish it. Gikatawaan na daw tayo soon. Or what king would go to war against another king without first sitting down with his counselors or to discuss whether his army of 10,000 could defeat the 20,000 soldiers marching against him? So mao gyud ay normal igsuon no, mga example. So before ka mo buhat og butang, sure nimo mahuman nimo gi example diri ang king, ang iyaha lang soldier kay 10,000, iyang kalaban kay 20,000. So wise nga panghuna-huna, kailangan either mo pantay ka or mulabaw ka sa number sa imong kalaban except ni Gideon. No, lahi man tong panghitabo ni Gideon kay divine appointment man to kang haya-haya. Oh, mag-worship team lang daw si Gideon, ma-defeat na iyang kalaban. Sana all. Sana all. Pero dili man gyud na mao all the time nagapanghitabo no. Oh, every time, every moment man gyud kay gina-challenge man gyud ta sa Ginoo nga maging wise sa atong mga pagabuhaton. In Matthew 7:7-8, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks receives. Everyone who seeks finds, and to everyone who knocks, the door will be open. Brothers and sisters, sa goal nimo sa imong kinabuhi, kailangan nimo tuuhan ang ginaingon sa Matthew 7:7-8. And when you are tenacious, kung malig-on ka igsuon, you are determined with your goals. Desidido gyud ka igsuon, pursigido ka. Ang imuhang goals kay wala lang nimo siya na-influensyahan lang ka sa mga tao sa imuhang palibot. Nindot man ang inspiration. Oh, mukapi ka sa uban like ilang goal kang karong tuiga kay magkasakyanan. So ikaw pod, ay ako ang beshi, gusto siya magkasakyanan, ako pod magkasakyanan pod ko. Pero make it sure nga imuhang goal, nga imuhang na-influensyahan lang ka sa ubang tao, make it sure nga pursigido ka ana. Determinado ka igsuon. Na desisyonan gyud nimo nga mauna imuhang gusto, di lang bunga sa imuhang katapad kay mao iyang goal niya, best friend man mo forever, mauna lang pod ang imuhang goal. Takod-takod lang ba? So dili na mula hutay ng mga goals igsoon nga takod-takod lang pero dili gyud pursigido. Wala gyud determination. So importante kay igsoon kay ang kalig-on, no? Malig-onon kaayo ta sa atong mga damgo sa ato ang kinabuhi para makabot nato igsoon. And when you are tenacious or malig-on, you are sure that you can finish what you started. It's very important. No? So, meaning brothers and sisters, karong taknaa, kinatudloan ta sa Ginoo ba nga ang ato ang mga words, ato ang mga declarations, ato ang mga goals sa life dili gani empty. Nag-ingon lang tagbutang for the sake nga naay maingon. Ang gusto sa Ginoo, every time we declare our goals, we are very serious about it. Kaya kailangan nato na iampo, no? Ug ang naminaw sa ato igsuon kay Ginoo, nakita iyang mga anak, ginaseryoso niya atong mga ginaingon. O kabalo ang Ginoo kung dili ta serious sa usa ka butang. Mao nang mahuman na lang ang tuig, mahuman na lang ang 5 years, katong gi-declare nimo 5 years ago, imo ang gi-goal 5 years ago, wala gyud siya nahitabo. Kay ikaw mismo nakalimot naman pod. Kay dili gyud siya tinuod sa imuha. So when we set a goal,
i-sure na to igsuon, 100%, 100% nga humanon yun na to siya. Mo nang perminti ko nagapangutana, pinaka-goal nimo sa imong life. O kay lisod man ang for 1 year igsoon kay 20 kabuk imong goal. No? O, lisod na siya. Murag empty declarations na lang na siya. Mo nang nagaingon kog pinaka-goal nimo kay maotoy i-fulfill sa Ginoo igsoon. And the rest goal nga imo na lang ginakalimtan, kay dili gyud ka seryoso ato, di gyud siya mahuman. So, let us be wise. Every time we declare something, seryoso taan na igsoon kay para ma-fulfill gyud kay seryosohon na sa Ginoo. And when we are tenacious, according to the word of God, pag malig-on ta igsoon, apil sa kalig-on, we keep on praying. Apil na sa ato ang pagkalig-on igsoon. We keep on praying. Pag sugod nimo, declare ka. Oh, napakay 4 months din ha or 3 months din ha to start all over again. Kaluta tong imuhang goal. Asa dito ang tinuod jud? Asa dito ang seryoso gyud nga goal nimo atong karong tuiga? So tagaan pa ka sa Ginoo 3 months and 4 months nga ma-fulfill to. So good ka. I-offer na nimo sa Ginoo imong goal igsoon, i-offer na sa Ginoo. Lord, mao ni akong goal karong 2024 sa spiritual mao ni. Gusto ko magka-disciple. Gusto ko ma-discipler, gusto ko ma-DGL. Lord, gusto ko wa na dyan ko'y absent sa pagsimba karong tuiga. Oh, apil man na sa spiritual goal. Igsoon, pinaka-importante yun na spiritual goal. Sa material nga butang, gusto ko mag-business karong tuiga. Unsa nga business? Oh, hinumdumi ang backbone nimo. Oh, support nimo sa imong goal. Oh, kay sa business ba ya, isa din na, kailangan kabalo ka mo manage og finances. No? Oh. Kaya kung di ka kabalo mo manage og finances, apil capital, imong waldason. Di, na human mo ang business. So, analyze na nimo. Oh, sa physical, karong tuiga, tagsa na lang kumuka og baboy. So, apil sa imo ang goal. Once a week or once a month na lang kumuka og baboy, more on gulay na gyud ko. O mapagagmay, mapadagko nga goal. Igsoon, kailangan klaro na sa imuha. Ug sugdan na nimo nga iampo nimo sa Ginoo. And on the process, iampo na nimo sa Ginoo. Pag na mga kakulian sa unahan o sa kaadlaw ni Ana, once a month na lang dahil ko magbaboy, no? Hala ka, 5 times na. 5 times na this month. So pagka next month, Lord, pasaylo ako, Lord. Magtarong na gyud ko. Sa February, once a month na lang gyud ko magbaboy. So, matag step sa imong goal ba? I-offer nimo sa Ginoo, iampo nimo sa Ginoo. Pag na mga kapalpakan in the middle sa process, magluhod ka sa Ginoo, magampo ka sa Ginoo. Kagpasaylo if ever na kay dako nga kasaypanan. Kasaypanan nga imuhang goal kay nagkayamukat. It's very important, brothers and sisters. Sa ato ang malig-on ta sa ato mga plano, sa ato ang kinabuhi nga dili ta basta-basta lang matarog, kailangan nato perminti mo ampo sa Ginoo, matag karon og unya. Kay pag mainampuon ka igsoon sa imong mga plano sa life, i-remind ka permanente sa Ginoo. Oy, imong plano. Oy, kanay imong ginabuhatron na wa na sa imong plano. Wa na nay apil sa plano, makaguba na sa plano. Kani mong action nga buhaton, makaguba na sa plano, undangan na. I-remind ka sa Holy Spirit, igsoon kay naga-consult, nagatawag man ka permanente sa Ginoo. Keep on asking, keep on knocking para ang pultahan sa langit mo abri ka naman. And the last one, remember brothers and sisters, important, very important thing to apply, attitudes to apply to reach our goals, diligence. First, diligence. Next, tenacity, pagkalig-on. Persistence, another term sa tenacity. And the last one, igsoon, is meekness. Oh, laka, grabe na ba, ani? Tenacity, meekness. So, ay naghadlok kay mga words lang na. Ato lang nang i-define karon igsoon. Another term for being humble, meekness. Please say meekness. Pagpaubos, please say pagpaubos. Luyo sa ato ang plano sa kinabuhi igsoon, kailangan og attitude nga pagpaubos. Kay kinsa magpaubos? To the source of everything. To the source of blessing. Kay kadaghan nato nakita, mga tao naging successful nga walay labot ang Ginoo.
asa ilahang kapadulngan. Dili gid sila completely happy kay wala may labot ang Ginoo. Proverbs 16:3, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Isumitar daw nato igsuon. Ihalad nato no tanan natong mga pagabuhaton sa Ginoo. Ug pagbuhaton nato na ihalad nato, di ta grabe magbuot-buot sa ato ang kinabuhi. Ihalad sa nato ug una atong mga pagabuhaton sa Ginoo. Ug nagpromise ang Ginoo nga mahimo gid nang successful. Alangan makialam man siya. Mahimo gid nang successful kay makialam man siya sa imong kinabuhi. Matthew 6:31-33. So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. Bantay tanig son ha. Basig na yung mga adlaw nga atong utok kay mga unbeliever na. Unsay kaunon. Nagapang-away na tungod sa pagkaon, unsay imnon, unsay suoton. No? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Seek first the kingdom of God. Magbantay ta, brothers and sisters. Matag-adlaw sa ato ang kinabuhi kay basig mura na tag mga unbeliever. Dili na ta trusting sa Ginoo. Wala ta nagasalig sa Ginoo. Ginagamitan na nato og braso. Sarili natong kusog. No, kay natay mga butang nga wala nakabot, naglagot ta, nabiter ta. O wala na to nadawat nga wala to nato sila nakabot. So magbantay ta anak kay mo na mindsetting sa mga ungodly nga mga tao, walay labot ang Ginoo. When you are meek, pag mapaubsanon ka igsuon, you talk to God first, your desires and plans before doing them. Yes. Check ta ani ha. Everything ba na ato ang ginabuhat, gagmay mapadako, ginaampo ba nato sa Ginoo? So self-check ta ha. Self-check ta. Kay basig urada-urada lang ba? Nya pag-abot baya sa unahan, ang Ginoo na ipahipuso nato sa atong mga kalat. Dito pa. Yes, tinood man na pag nagkalat ta sa unahan. Dawaton man sa Ginoo nga itong mga pagpaubos, repentance, no, pagpangayig pasaylo, kay gineglect nato ang iyahang authority sa ato ang kinabuhi. Pasayloon man ta sa Ginoo igsuon. Like kung naadyo kay plano nga nagbuot-buot ka, grabe ba? And then sa dihang nagkapalpak, dito sa unahan, dito pa ka nangayog tabang sa Ginoo. Gracious man ang Ginoo. Pag sincere ka, gracious ang Ginoo igsoon. Pero mas nindot gyutong tanang pagabuhaton nimo sugod pa lang, musumitar na ka sa Ginoo. Mananghid na ka sa Ginoo. Muluhod ka igsoon, Lord, tama ba ni? Uyon ba ka ani? Nag-uros-uros ako ang gusto ani Lord. Pero ikaw ba, Lord? Will ba ninimo para sa ako, Lord, naghulat ko. Naghulat ko sa imong answer. Kung tama ba ni ako ang pagabuhaton, kailangan hulaton nato ang Ginoo igsuon. Magbantay ta sa mga impulses, ha? Naampo ka, Lord, gusto ba ninimo? Giurasan nimo 2 hours lang, Lord. Kay imong mga impulse ba kayo na imong dugo kay nagbukal-bukal lagi, will yun sa Ginoo kay ma-feel yun ako. No, our hearts, brothers and sisters, is very deceitful. Labi na kasing-kasing nga dili pa submissive sa Ginoo, ayaw nagtuohi. Pagkabalo ka sa imong kaugalingon nga imong submission sa Ginoo kay dili pa 100%, ayaw tuohi permanente imong gibati din ha. Kay dili na tinuod all the time. Be submissive first. Okay? Before you do something, kailangan submissive ka, igsuon sa Ginoo. And if you are not sure with your decisions, you talk to your spiritual leaders for guidance. Yes. Hebrews 13. Mga spiritual leaders nato igsuon, kabalo mo, like your pastors, your leaders, ang area nga gihatag sa Ginoo sa ila kay maghuna-huna nga dili ka maunsa, o walay daotang mabuhat, mahitabo sa imuha. Mo nay mind sa mga leaders. Kung unsay sila'y representative sa Ginoo, kay mao man ay mindsetting sa Ginoo, nga tanang pagabuhaton nimo walay daotang mahitabo sa imuha og di ka mapariwara. Nga dili ka mawala sa sabakan sa Ginoo. So, pag mustorya kag mga spiritual leaders, dili na sila bias.
Okay, dili lang sila magtanaw lang sa imong personal desires. Ang imo panguingon ka sa imong personal desires sa imong mga spiritual leader, tan-awon pud nila kung makaayo ba gyud na sa imuha. Kay usahay man gud igsoon, pag atoa lang kaugalingon na nga ato ang gina-consult, mahimutang bias. Kay gusto man kayo nato. Gusto kayo nato ba? Mahimutang bias sa atong kaugalingon, pero pag magstorya tag mga tao nga spiritually matured, mga tao nga na taas-taas na pod ang kaagi sa pagpangalagad sa Ginoo, your leaders, your disciples, then makahatag silang insight sa imuha igsuon. Dili ka mag-urada-urada sa imuhang mga ginabuhat. That's being meek, humble. You talk to God and you talk to your spiritual leaders. Moagi gyud ka igsuon. That's showing of humility before the Lord. So pag ingon anak ka, wow, kapsay sa imong life. No maminaw ka godly nga counsel. No, nya pag naiingon sa imuha nga mubangil, ay di man ako gusto ang giingon sa mong spiritual leader, ay dili supportive. No, kay wala siya na uyon sa imong gusto, dili supportive, kontrabida kaayo. Kontrabida kaayo. So i-analyze sa so ngano imong spiritual leader nakaingon ana. Dili sa ta maging bias sa ato ang kaugalingon. So being submissive to the Lord. And being meek igsoon. When you are meek, you submit your whole life to God. Your whole life. You submit your whole life to God. Sure kay na igsoon. Pag ingon ana atong attitude, tibok na atong kinabuhi ba? Nga kana ganing permanente na gani nakasangit sa Ginoo. Nga kada matag step nga ato ang buhaton, alanganin ka permanente kay oy. Di pa man ko sure sa approval sa Ginoo ani. Permanente gani mo sangit sa approval sa Ginoo. Kay basig unsa ka gamay, no? About lang sa diet imong goal. About lang sa good health ang imong goal. Business goal nimo. Personal. Lord, kaning bayhanan ni, kaning lalakihan ni Lord, pakaslan, gusto na ko ni pakaslan 2 years from now. Sa may maingon ni mo, Lord. Sa tan-aw ni mo, Lord. Giyahi ko, Lord. So makita ni mo igsoon, kabalo ba ka unsay effect ana? Unsay effect ana kana ganing imong tibok kinabuhi kay isangon na nimo sa Ginoo. Gitagaan nimo ang Ginoo kana ganing pagbuot sa tanan nimong pagabuhaton, magtan-aw siya sa imo. Oy kaning bataan ni, grabe ni ka submissive. Wala ni buhaton nga magbuot-buot siya, mananghid gyud ni siya sa ako. So confident kay ang Ginoo sa imuha ba? Nga di gyud ning bataan ni, di gyud ni magbuot-buot sa iyang kinabuhi, then all the way sa imuhang life kanunay nagagiya ang Ginoo sa imuha. Wala gani area nga moingon ang Ginoo, ay pag abot diri sa love life kaning bataan ni wa koy labot ba. Siya gyud magbuot. Siya ray mag-decide. Kaya ang gusto, gwapa ra gyud, period. Gwapa, Lord, period. Natin ingon sa una kay Pastor. Gigi daw, ang Ginoo daw naghatag ng God's gift. Ana si Pastor nga, ang Ginoo, muna tawag na Pastor ana sa Gigi, God's gift. Gingnan gani ko niya sa akong Facebook, hello my Gigi. Giklaim nako. Sa text pa lang daan, no, wala pa nanligaw si Pastor sa ako, aniingon na nga, you are my brother. Nakaisip ko, hala. Murag, Pero gisangon na to sa Ginoo, ni Pastor sa Ginoo tanan. Bago to niya giklaim. About anang Gigi, na iniingon, what if Pastor, Kuya, what if ang ihatag sa Ginoo sa imo kay waka kauyon? Waka kauyon sa itsura, sa muka. Ano ko si Pastor, dili man na Gigi kung wala ka kauyon. Dili man na Gigi kung wala ka kauyon, ana si Pastor. Gigi gani God's gift, kaila ka God's gift. Kabalo ang Ginoo unsay dapat nimo, unsay bagay sa imo ha. O kay siya, gwapa ra gyud, pero wala problema anang gusto mo gwapa or gwapo, dili ka sinner ana pagkuan. Na kay design nga wala problema na, pero i-appeal pud ang karakter ha. Kasi mo kay way labot karakter. Gwapa ra gyud, period. Mao ra gyud ang gusto siyang kinabuhi. Nagkaroon bitaw ang gihatag bitaw sa iya kay nang naay defect ba, murag naay sami gani sa lawas gani nga naay sakit nga murag di na matambalan. Pero tinghila ko naglisod siya dawat. Naghinilakay silang duha. Ay, kakulbo ninyo, oy. Nagplano na sila magpakasal.
O niya murag naalanganin kay na-discover niya nga naay sakit nga kanang dili na gyud gani maulian, lisod siyang madawat ba gyud niya kay na imperfection sa panglawas ba? Mauna. Mauna. So, brothers and sisters, dili kita mag-ingon ana no. Nga nay area sa ato ang life, mag-abot sa love life walay labot ang Ginoo. Diri lang Lord sa blessing, diri lang ka ha. Sa business lang ka makialam. Pero mga ingon ani nga area wa na kay labot ani Lord ha. Dili pwede igsoon, dili pwede. Kailangan whole life nato, brothers and sisters. Labot gyud ang Ginoo. So now, please make your goal not just a part of New Year's resolution. Please. Every year, mag 2025 na po next year. Pag mo declare ta igsoon, dili lang part sa trending of New Year's resolution. Dili empty ato ang mga goals sa ato ang kinabuhi igsoon. You pray for it. Be serious about it. Nga sure jud ka nga maunay gusto nimo mahitabo sa 2024, maunay gusto nimo mahitabo sa 2025, and every now and then you think about it o moampo ka para anang matagol nga imuhang giset sa imuhang kinabuhi igsuon. Kay di ang life is dili kamwat may lang. We are created to fulfill something objective, real, very real in our lives, brothers and sisters. Word to remember, God has given us the ability to accomplish great things, but we should submit to Him for us to be completely satisfied. We need to apply diligence, tenacity, and meekness to reach our goals in life.